Welcome back to my channel, I'm Wilkie TV. Gumagawa po ang tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Gumagawa din po ako ng vlogs tungkol sa mga natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, bang pakihingi ng kaunting tulong, paki-subscribe po, paki-likes po, and paki-share po sa friends and family kung may kayo dito sa ginagawa kong tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Bali, yung tutorial ko po ngayon, ito po yung mga sintomas o mga sign kung bakit kayo ay bigla kayo nasusuka at nahihilo. Yan. Yan po yung aking tips tutorial ngayon. Tips number 1, kaya biglaan kang nahihilo or nasusuka. Pwedeng ikaw ay, for example, nakaupo ka ng matagal, nagsusulat ka sa table, sa office ka, nakasubsub ka sa trabaho mo, yung parang mga 4 hours ka nakatutok sa trabaho mo, medyo nakayuko yung batok mo, tapos nakaupo ka, tapos bigla kang tumayo. Yan, pwede kang mahilo kapag bigla kang tumayo na matagal ka nakaupo, lalo na kung sa isang bagay ka lang nakapokus. For example, naka-computer ka, doon ka lang nakapokus, or nagsusulat ka, may ginagawa ka, tapos nakatungo ka, nakayuko na itong nakaganyan ang gusto mo, tapos bigla kang tumayo at may pupunta na po. Sampo mag-CR, kukuha ka ng merinda mo. Yan, pwede kang biglang mahilo kapag ganyan yung ginawa mo. Yan yung bigla na pagkahilo. Kasi alam nyo bakit? Yung dugo kasi natin, pag nakaupo, hindi masyado maayos yung sirkulan. Di ba nakabint yung, lalo na yung binti natin saka yung hida. Hindi siya maayos yung sirkulan kasi nakaupo nga eh. Tapos bigla kang tatayo, biglang magsisirkulan ka, mabilis yung dugo mo, kaya makakaramdam ka ng biglang pagkahilo or minsan nasusuka pa nga, ganun. Yan. Yun yung tips number 1. Tips number 2, makakaramdam ka ng biglang pagkahilo yung ikaw ay natutulog, tapos for example, di ba, ikaw ay natutulog ng mahimbing, bigla ka na alimpungatan or bigla ka na CR, bihasa ka na, bigla ka nang tatayo. Yun, pwede ka rin nahilo or masuka. Yung unang-una, yung bigla kang mahilo, yung di ba nakahiga ka, lalo kung nakabaloktot ka, tapos pagkabangon-bangon mo sa higaan mo, bigla kang tatayo, pwede kang mahilo pag ganyan. Yung iba pa nga, may naksidente, may namatay pa nga sa ganyan, yan, napatama ang ulo sa CR, nabagok yung ulo, siminto, ganun. Kasi pag tayo niya, nabigla nga, kasi yung dugo nga niya, mahina yung sirkulan habang natutulog, kasi bigla kang tumayo, bigla salita yung dugo mo, yan. Pwede kang mag-collapse niyan or mahilo or makakaramdam ka na parang susuka, ganun. Yun yung tips number 2. Tips number 3, ito yung sign na pwede ka na masuka, mahilo pag may sakit ka na vertigo. Pag may sakit ka na vertigo, kahit busog na busog ka, kahit ang dami mong kinain, kahit ang dami mong ininom na tubig, kahit kumpleto ka ng tulog, pag ikaw ay inatake ng vertigo, yan. Ang pakiramdam ay nahihilo, nang lalabo yung palukat ng mata mo. Tapos damdam mo palaging pasubsob, patulog. Tapos nasusuka ka, ganun. Nahihilo ka. Gusto mo lang isang bagay yung titingnan mo. Huwag yung sobrang galaw-galaw ganun. Yung kalbo gumagalaw. Lalo pag hinahabol mo siya, halos masuka ka o mahilo ka. Yan. Yan yung tips number 3. Tips number 4, pwede kang mahilo o biglaan ka mahilo, yun low blood ka. Alam mo ba kapag low blood ka, parehas lang sa high blood. Bigla kang na low blood, ang makakaramdam ka niya ng sobrang pagkahilo or paano ikaw ay masusuka. Ang lalabo yung mata mo, tapos biglang masakit yung ulo mo. Yan yung tips number 4. Tips number 5, ganun din sa high blood. High blood, pwedeng sumakit yung batok mo, pwedeng masuka ka, mga lalabo yung mata mo, or pwede kang mag-collapse kung talagang high blood ka, ganun. Kapag hindi bumaba agad yung dugo mo, pwede kang mahilo, sumakit yung batok mo, or mag-collapse ka, o masuka, nakakamdam mo, susuka ka. Yan yung tips number 4. Tips number 5, pwede kang mahilo or masuka yung
Kapag ikaw ay mahiluhin sa biyahe, kapag ikaw ay mahiluhin sa biyahe at hindi ka sanay magbiyahe ng malayo or may mga amoy na pabango o hindi ka sanay sa aircon na kulog na may iba't ibang amoy, may amoy putok, may amoy pangautot tayong baho, may amoy balot, may amoy kalabaw, may amoy kambing sa loob ng bus or sa loob ng van or sa sasakyan na sinakyan mo sa loob ng train, mabaho or iba't ibang uri ng pabango ng sobrang tatapang, hindi ka sanay na ganun, pwedeng mahilo ka or masuka ka. Lalo na kung ikaw ay sumakay sa ganoong mga sasakyan, mahina yung kondisyon ng katawan mo, puyat ka, hindi ka kumain, walang laman yung tiyan mo. Ngayon, nauuga-uga pa yung ganun mo yung katawan mo, uga-uga, ay hindi ka sanay mauga. Hanggang sa sumuka ka kahit wala kang kinain, talagang mapipilit ka sumuka kung hilo ka. Lalo na kung yung nararamdam ka, nilalamig yung ulo mo, tapos hilong-hilo ka, yan. Pwede kang masuka or hilong-hilo or yung iba, naalis yan kapag tinulog. Halimbawa sa biyahe, nahihilo ka maigi. Itulog mo yan ay pwedeng maalis yung hilo mo or suka. Kasi kung pinilit mo na hindi tumulog or mamahinga, yan kasi gamot din. Or kung kayo magbibiyahe ng malayo, mag-inom kayo ng Bunamin, pangontra. Yan yung tips number 5. Tips number 6, ito ay yung kapag ikaw ay hilo or nasusuka, yung pwedeng ikaw ay nabalis or pwede ikaw ay nabati or na barang or sumakit yung tiyan mo. Ang ibig sabihin yan, yung ay hilo ka tapos nakasuka, pwedeng ikaw ay nabalis or nabati ng mama or ali na ang lakas makabalis yung ibang amoy, yung parang malakas yung power niya na ng tao, yung makasumakit yung tiyan mo, mahilo ka bigla. Kapag hindi ka nagpalaway sa ganyan, nabalis ka or nabati, dinidiretso yung sakit ng tiyan mo, may hilo ka, magsuka, ganun. Ganun nangyayari kapag nabalis ka or nabarang o sakit ng tiyan, ganun, nabati. Yan. Tips. Hindi po alam ng doktor yan yung nabarang or nabati. Hindi po yan. Lalo ng scientist. No scientific basis sa kanyan. Sa scientist. Nabarang o nabati. Pero yung mga ibang lugar, yung barang at bati yan saka yung kulam, saka yung pinaparayaan, yan po ay totoo. Pero sa ibang lugar po hindi yung lalo na yung mga doktor o scientist, no scientific basis sa kanila yan. Yan tips number 6. Tips number 7, bigla ang pagsusuka mo at pagsakit ng tiyan mo, yung gusto mong tumira kay misis mo o tumira sa partner mo, hindi ka nakatira, hindi mo na ilabas yung sperm cell mo, pwede kang mahilo-hilo niyan or pwede kang masuka or pwedeng sumakit pa yung tiyan mo. Yan yung tips number 6. Tips number 7, pwede kang mahilo or masuka kung ayaw mo yung amoy sa kapaligiran. For example, may nag-iihaw doon na amoy bulok na isda sa kapitbahay mo. For example, magpiprito na bulok na tuyo or bulok na tapang amoy or karni na matagal na bulok na amoy na niluluto pampilit at nahina yung tiyan mo yan, pwedeng sumakit yung tiyan mo o sumakit yung tiyan mo or masuka ka sa amoy. Yan yung tips number 7. Iba't iba na paraan, iba't iba na sign, iba't iba na pagkakataon or iba't iba na yung pananakit ng yan. Sana po ay nakatulong ako sa nag-search ng video na ito, yung pagkahilo, pananakit ng tiyan, pagsusuka na mga dahilan. Yan po yung tips number 7, step by step. Panoodin ninyo na naranasan na ba ninyo? Comment sa baba. Yung tips tutorial ko na yan, meron na ba kayo dyan na naranasan sa tips number 7 na mga nasabi ko? Okay, comment po. Sa bago lang po dito sa channel ko at hindi po nakaka-subscribe at napakarami po ang hindi nakaka-subscribe na nanonood sa channel ko, pwede kong pakahingi ng konting tulong, paki-subscribe po. Paki-likes na rin po and
pindot na rin yung notification bell para lagi ka updated dito sa channel ko kapag may bago akong upload. Okay? Thank you for watching and Wilby TV. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa channel ko. Buhay po kayong lahat.